At sa atin pong pag-upo, buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 2. At tayo po ngayon ay mag-focus sa verses 6 to 16. At nawa, nasusundan po natin ang ating sermon series. At ako po ay umaasa, at nagtitiwala na hindi lang natin nabubuksan ang ating mga Biblia every Sunday. But even sa weekdays, we are devoting time to open our Bibles. Lalong-lalo na sa aklat kung saan tayo po ay nag-aaral. So again, tayo po ay nasa unang Korinto, chapter 2, verses 6 to 16. And our sermon is entitled Wisdom from the Holy Spirit. At yun po yung makikita natin sa passage po na ito. So babasahin ko po unang Korinto chapter 2 verses 6 to 16. Sundan niyo po sa inyong mga mata. Tayo po ay mananalangin para po sa pagpapala at gabay ng ating pong Panginoon. So 1 Corinthians chapter 2 verses 6 to 16. Ito po ang salita ng Diyos. Kung sa bagay, nagtuturo rin kami ng malalalim na karunungan sa mga nasa pananampalataya na. Ngunit ang karunungang ito ay hindi mula sa karunungan ng mundo na ito o sa mga namumuno sa mundong ito na nakatakda ng malipol. Ang karunungang sinasabi ko ay ang karunungan ng Diyos na kanyang inilihim noon. Ito ay itinilaga niya para sa ating karangalan bago pa man niya likain ang mundo. Ang karunungang ito ay hindi nauunawaan ng mga namumuno sa mundong ito sapagkat kung naunawaan nila, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito nga ang sinasabi ng kasulatan. Wala pang taong nakakita, nakarinig, o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ngunit ang mga bagay na ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Espiritu, maging ang mga malalalim na kaisipan ng Diyos. Hindi ba't walang nakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling Espiritu? Ganoon din naman, walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos maliban sa kanyang Espiritu. At ang Espiritu na ito ng Diyos ang tinanggap nating mga mananampalataya. Hindi ang espiritu ng mundong ito, upang maunawaan natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga, ipinangangaral namin ang mga bagay na ito sa pamagitan ng mga salitang mula sa banal na espiritu at hindi mula sa karunungan ng tao. Ipinangangaral namin ang mga espiritual na mga bagay sa mga taong pinananahanan ng espiritu. Ngunit sa taong hindi pinananahanan ng espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu dahil para sa kanya, ito ay kamangmangan at hindi niya ito nauunawaan. Dahil ang mga bagay na ito ay mauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. Sa taong pinananahanan ng banal na Espiritu, nauunawaan niya ang mga bagay na ito. Ngunit hindi naman siya maunawaan ng mga tao na hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Ayon nga sa sinasabi ng kasulatan, sino ba ang nakakaalam sa isip ng Panginoon? Sino ba ang makakapagpayo sa Kanya? Ngunit tayo, taglay natin ang pag-iisip ni Kristo, kaya tayo ay nakauunawa. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa inyong mga salita, kung saan ipinahayag niyo po ang inyong katangian, ang inyong kaluwalhatian, at ipinahayag niyo, Panginoon, ang tanging daan ng aming kaligtasan, ang aming Panginoong Hesukristo. Salamat po Diyos dahil malaya namin itong nababasa, na pag-aaralan at tinatanggap. Dalangin po namin, bigyan niyo po o Diyos ang aming mga puso't isipan ng sapat na kaunawaan at tunay Lord na maunawaan po namin ang tama at malinaw ang inyo po mga salita. At para po o Diyos sa mga hindi pa ligtas, marinig nila ang inyong kautusan na magdudulot sa kanila, Panginoon, ang tunay na pagsisisi sa kanilang mga kasalanan at marinig nila ang ebanghelyo ni Kristo Jesus at tunay nila itong panampalatayanan.
At para sa aming lahat na pinananahanan na ng banal na Espiritu, gamitin niyo, O Diyos, ang pangangaral muli na inyong mga salita upang ang aming mga pananampalataya ay muling mapagtibay. Mapag-alab muli sa amin ang patuloy na pasasalamat, pagsamba at pagdadakila sa iyo dahil sa iyong pagliligtas sa amin. At tulungan niyo po ang inyong lingkod, Panginoon, na maging tapat sa inyong mga salita. At ang bawat isa sa amin pong matanggap ang mensahe na inyong inihanda para sa amin. Tunay muli na marinig namin ang tinig ng aming mabuting pastol na si Kristo Jesus. At kaming lahat ay tumugon sa kanyang mga salita na may tunay na pananampalataya, tunay na pasasalamat, tunay na pagsamba. Ito pong lahat ay dalangin namin, O Diyos, para sa inyong kapurihan at para sa aming kabubuti sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Nagpapatuloy po ang ating pag-aaral sa aklat na kung saan isinulat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa Korinto. At kung maikli nating babalikan ang kanya ng mga sinabi, matapos niyang ipaalala sa mga mananampalataya sa Korinto kung sino sila, kung ano yung pagpapalang tinanggap nila dahil kay Kristo Jesus, ano yung mga dapat nilang ginagawa bilang tugon dito. At ipinaalala ni Apostol Pablo, last Sunday pinag-aralan natin, kung paano sila tunay na naligtas at natubos mula sa makasalanang lipunan na kanilang ginagalawan. Kung maalala po ninyo, ang sermon last Sunday is entitled Preaching Christ and Him Crucified. Pinaalala ni Apostol Pablo na nung si Apostol Pablo ay nakarating ng Korinto, wala siyang ibang mensahe at wala siyang ibang layunin kundi maipahayag ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Hindi siya gumamit ng ano pa mang karunungan na nagmumula sa tao, eloquence, deep words to persuade them. Ngunit isa lang ang mensahe ni Apostol Pablo. At yun yung mensahe din na pinangahawakan ng Lighthouse Christian Church. It is what? Christ and Him crucified. At yung term na Christ and Him crucified, si Kristo at yung kanyang kamatayan, yun po yung buod ng mabuting balita o ng gospel. At yun po yung ipinahayag ni Apostol Pablo sa mga makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan sa Korinto. At ipinaalala niya na dahil yun yung kanyang ipinapahayag, iba't ibang uri ng pagtugon yung kanyang natanggap. Kung maaalala po ninyo, ipinaalala ni Pablo na mayroong dalawang uri ng listener o recipient o tagatanggap ang naroon sa Korinto nung siya ay nagpahayag ng gospel. Naalala nyo? Yung dalawang group of people na nakarinig ng gospel, yung mga Hudyo, tama? Mga Israelita, na nakabase sa himala kung saan para sa kanila sila ay maliligtas o sila ay mananampalataya lang kung sila ay makakita ng mga himala o mga makapangyarihang pagkilos ng Diyos. They demand signs and wonders. And on the other hand, ang mga Griego na nagmamahal sa karunungan, they demand wisdom. Nais nila na magkaroon ng masatisfy yung kanilang pursuit of wisdom. Gusto nila maipahayag sa kanila yung karunungan na magsasatisfy sa kanilang makamundong karunungan o hinahanap. Tama? Yung mga Hudyo, they demand signs, they demand miracles. And sa mga Griego, they demand wisdom. Worldly wisdom. Pero sabi ni Apostol Pablo, hindi yun yung aking ipinangaral. Ang aking ipinangaral ay si Kristo at yung kanyang ginawa. Dahil yun ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. At yun yung tunay na karunungan ng Diyos. You see? Naghahanap ang mga Hudyo ng kapangyarihan ng Diyos through miracles. Pero sabi ni Pablo, it is through the cross of Christ, the power of God is revealed. Naghahanap ang mga Hudyo ng karunungan, katalinuhan. But sabi ni Apostol Pablo, it is through the cross of Christ, the wisdom of God is revealed. Kaya para sa mga Hudyo, katisuran ang gospel. At para sa mga Griego, kahangalan o kamangmangan ng gospel.
Pero sabi ni Pablo sa atin, sabi ng Diyos sa pamagitan ni Pablo last Sunday, para sa atin na mga pinili at itinilaga ng Diyos. Para sa atin na hindi umaasa sa mga himala, hindi umaasa sa karunungan ng mundo, kundi tinatanggap natin tayo mga makasalanan at nangangailangan ng kaligtasan. Para sa atin, ang krus ni Kristo o ang mensahe patungkol kay Kristo at sa kanyang ginawa ay hindi kahangalan, kundi ito ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. That when we hear the message of Christ and Him crucified, it is our only hope. It is our treasure. Ito yung mensahe na kung saan nagbibigay sa atin ng kalakasan dahil alam natin, walang ibang daan ng kaligtasan na ako na makasalanan ay muling mapatawad, mapanumbalik sa Diyos. Ito ay sa pamagitan lang kamatayan ni Kristo Jesus. And Paul continues, to establish yung katotohanan, at after nating marinig, bakit ganoon yung mga Hudyo? Nagdedemand sila ng sign, andyan na nga si Jesus. Ito mga Grego, nagdedemand sila ng wisdom, andyan na nga yung gospel. Tapos sinasabi ni Pablo, para sa atin. And somehow, kung babasahin natin ito in the lens of our beings, yung sinful nature natin, and pwede tayo magmalaki. Para sa mga Hudyo, katisuran ng gospel. Para sa mga Grego, kahangalan ng gospel. Pero sa atin, sabi ni Pablo, ito yung kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Somehow, pag hindi natin tinuloy yung verses na sumusunod sa passage last Sunday, maaaring magdulot ito sa atin ng pagmamayabang o pagmamataas. Buti na lang. Hindi ako gaya ng mga Hudyo. Buti na lang, hindi ako gaya ng mga Grego. Pero ipaniliwanag ni Apostol Pablo, rightly so, na kung bakit naging tama yung ating tugon sa gospel. Hindi ito dahil sa ating sariling kapangyarihan, kalakasan, at hindi ito dahil sa ating sariling karunungan. Ito ay dahil din sa pagkilos ng Diyos. Ito ay dahil din sa kapangyarihan ng Diyos na naranasan natin sa pamagitan ng banal na Espiritu. Yes, for the Jews o sa mga Hudyo na hindi ligtas, katisuran ng gospel. Sa mga Griego na hindi ligtas, kahangalan ng gospel. Pero sa atin, na mga ligtas, ang gospel ay kapangyarihan ng Diyos. Paano nangyari yun? Kaya before we proceed, nais ko ipaalala sa atin, again, yung main point na dapat naunawaan natin before we proceed. Na dahil sa kasalanan, pakinggan niyo mga kapatid, because of sin, dahil sa ating pagsuway sa Diyos, tayo ay nahiwalay sa Diyos. At ang karunungan lang na mayroon tayo ay karunungan na nagmumula sa mundo. Gaya ng mga Hudyo at gaya ng mga Hintil, hindi natin mauunawaan at hindi natin tatanggapin ang gospel on our own because we were dead in sin. Naiintindihan po natin? Ephesians chapter 2, but we were dead in our sin and trespasses. At bahagi ng ating pagiging patay sa kasalanan, hiwalay sa Diyos, hindi natin naiintindihan ang gospel at hindi natin tatanggapin ang gospel. So in general, ang sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, hindi lang dahil Hudyo sila o Griego sila, kaya hindi nila tinatanggap ang gospel. But ultimately, dahil sila ay patay sa kasalanan. Kaya patuloy nilang ire-reject ang gospel. So dahil tayo nga ay patay sa kasalanan, hiwalay sa Diyos, kailangan natin ng bubuhay sa atin. We need someone who will make us alive and help us understand and give us wisdom to understand and receive the gospel. Again, dahil sa kasalanan, ang mga Hudyo at Griego, hindi nila maiintindihan at tatanggapin ang gospel. At yun ang katotohanan sa lahat ng tao. Dahil sa ating pagiging makasalanan because of our spiritual deadness, patuloy nating itataboy, patuloy nating ire-reject ang gospel. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo sa mga susunod na verses, dahil din sa kapangyarihan ng Diyos,
kaya kayo nakatugon, kaya kayo nakaunawa, at kaya kayo nanampalataya sa gospel. And it is specifically dahil sa karunungan at kapangyarihan ng banal na Espiritu na ating tinanggap. So sasagutin ni Apostol Pablo yung katanungan na bakit tayong mga ligtas, hindi gaya ng mga Hudyo at Grego, bakit tayo, when we heard the gospel, narinig natin ang gospel, atin itong pinanampalatayanan? How did we, who are dead in our sins, did not reject the gospel, but we have believed the gospel with all of our hearts? At itong lahat ay dahil sa kapangyarihan at karunungan ng banal na Espiritu. So again, ang passage, section natin pag-aaral ay pagpapaliwanag ni Apostol Pablo. Bakit ninyo tinanggap, bakit ninyo naunawaan at pinanampalatayanan ng gospel? Hindi gaya ng mga hindi ligtas na Hudyo at Grego. It is because of the wisdom, power of the Holy Spirit. Karunungan, kakayahan na nagmumula sa banal na Espiritu. Kaya tayo nandito, kaya tayo ligtas, kaya tayo nakaunawa at tunay nating pinanampalatayanan ng gospel is not because mas magaling tayo sa mga Hudyo o mas matalino tayo sa mga Grego. It is because of the power of the Holy Spirit. Na kahit mayroong mas mayayaman sa atin, makapangyarihan sa atin, mayroong mga mas edukado at matatalino, pero tayo, we have properly and rightfully respond to the gospel. It is because of the Holy Spirit that is at work in us. Kaya meron tayong tatlong major points kung paano inilarawan ni Apostol Pablo yung karunungan na nagmumula sa banal na Espiritu. Bago pa man tayo magyabang, na buti na lang ako, tinanggap ko yung gospel, nanampalataya ako kay Kristo, papaunawa sa atin ang salita ng Diyos na ito ay naganap dahil din sa kapangyarihan ng Diyos. So again, inilarawan ni Apostol Pablo yung karunungan na nagmumula sa banal na Espiritu na ating tinanggap sa tatlong kapamaraanan. Una, and this is our first point, ang karunungan o kakayahan, kapangyarihan, specifically wisdom from the Holy Spirit, is distinct or different or opposite from the wisdom of this world. Yung karunungan na natanggap natin sa banal na Espiritu ay iba or salungat sa karunungan ng mundo na ito. Ano sinasabi ng verse 12? Now we have received, tinanggap natin, not the spirit of this world, but the Spirit who is from God. No? Sa Tagalog, ang Espiritu o ang karunungan mula sa Espiritu ng Diyos, ang tinanggap nating mga mananampalataya, hindi ito yung Espiritu ng mundo na ito. So ibig sabihin, nililinaw ni Apostol Pablo na mayroong dalawang uri ng karunungan. Mayroong karunungan na nagmumula sa Diyos at mayroong karunungan na innate or intrinsic o nananahan sa lahat ng mga makasalanan. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, yung karunungan na nagmula sa Diyos na natanggap ninyo, iba ito. Okay? Distinct ito sa karunungan na nananahan sa mundo. The spirit of this world o yung karunungan na mayroon ang mga tao dito sa mundo, lahat ng tao apart from the gospel is corrupted. Kaya nga mga kapatid, lalo na sa konteksto ng liham ni Apostol Pablo, sinasabi niya, yes, ang wisdom in general o karunungan ay nagmula sa Diyos. Tama ba? Nilikha tayo ng Diyos na mayroong brain cells. Nilikha tayo ng Diyos na mayroong utak at may kakayahan tayong mag-isip. Mayroon tayong karunungan on our own. Pero dahil sa kasalanan, ang karunungan na ito ay nakorrupt. Tama? Mga kapatid, napakatalino ng tao. No? Meron tayong kaloob na ibinigay ang Diyos, yung creative intellect. Kaya makikita niyo mga kapatid kung paano nag-progress yung history. Makikita niyo yung development kung paano makikita natin ang galing ng tao. No, na-invento yung ganito, na-invento yung ganito. Yung cellphone nagsimula sa ganito. Ngayon, no, panipis na ng panipis, pa-high-tech na ng pa-high-tech. At makikita natin karamihan sa mga scientist, yung mga inventor, no, yung mga lumikha, nagsagawa ng mga malulupit na bagay.
Karamihan sa kanila hindi Kristiyano. No? Pero ang sinasabi ni Apostol Pablo, yes, may karunungan talaga ang tao. And it is a gift from God. Pero dahil sa kasalanan, ang karunungan na ito ay corrupted. Kaya kung titingnan nyo, ang layunin ng mga tao sa paggamit ng kanilang karunungan ay para sa pansariling interes. Tama? At hindi nakalulugod sa Diyos at hindi nagbibigay ng tunay na benepisyo sa ating kapwa. Kaya nga again, mayroong worldly wisdom na mula rin sa Diyos na nakorrupt ng kasalanan. Kaya dinidistinguish ni Apostol Pablo, yung wisdom, yung karunungan na nagmumula sa banal na Espiritu, iba ito sa wisdom na corrupted ng kasalanan. At yun yung ini-exercise at pinupursue ng mga philosophers during the ancient Corinth. They love wisdom. Gusto nila ng karunungan, pero it is worldly wisdom. At paano pa kinumpara ni Apostol Pablo yung karunungan na mula sa banal na Espiritu at yung karunungan na corrupted ng kasalanan, yung karunungan na nananahan sa mundo? Ano sabi niya? Verse 6b. Although it is not a wisdom of this age or of the rulers of this age who are doomed to pass. Yung karunungan daw na mayroon yung mga makasalanan, na corrupted ng kasalanan, o maging yung mga karunungan ng mga leaders, no, tinitingala o matataas na tao during that time. Yung karunungan daw na iyon ay nakatakdang malipol. Yung karunungan na iyon, hindi lang corrupted, kundi it is bound to end. It is bound for destruction. Walang mararating ang karunungan ng tao, mga kapatid. At hindi ito makakaligtas. Hindi ito magdudulot ng tunay na kaligtasan. Gaano ka man mag-aral, okay? Gaano mo man i-pursue yung wisdom, yung worldly wisdom, hindi ka darating sa punto na tunay mong makikilala ang Diyos. Worldly wisdom is insufficient. Yung worldly wisdom ay hindi nakakaligtas. It is bound for destruction. At kinumpara niya yung wisdom ng mundo sa wisdom na natanggap natin sa banal na Espiritu. Tingnan ninyo. Verse 7. Ngunit, ang sinasabi kong karunungan na hindi naiintindihan ng mundo, na iba sa karunungan ng mundo, itong karunungan ng Diyos na ito, pakinggan nyo, ay inilihim niya noon. Sa English, no, secret and hidden wisdom of God in the past. Pero itinalaga niya para sa ating karangalan bago pa man niya likain ang mundo. Now, no? Gaya nga ng sinabi ko, mga kapatid, mahihirapan talaga tayo ma-appreciate yung 1 Corinthians kapag hindi natin to binasa ng binasa. Dahil nga again, yung kausap dito ni Apostol Pablo is somehow nasa konteksto na o nasa kultura na they pursue wisdom. And somehow, they understand yung line of argument ni Apostol Pablo. Kaya nga in-encourage ko kayo last Sunday, kung dito lang kayo nagbubukas ng Biblia, at sinisikap ninyo na matuto at lumago sa pananampalataya, every Sunday lang, you will have a hard time understanding. So again, malinaw sa atin yung konteksto na dinidistinguish, hinihiwalay ni Apostol Pablo yung karunungan ng mundo sa karunungan na nagmumula sa Diyos. Yung karunungan daw na nagmumula sa banal na Espiritu, which is centered in the gospel, sabi niya yung karunungan na ito, actually, lihim ito noong una. Ano ibig sabihin na yung wisdom ng Diyos ay lihim, no? Or hidden, or misteryo noong una, pero naging malinaw sa atin ngayon. Ano yun? It is the what? Ito yung pagliligtas ng Diyos sa atin sa pamagitan ni Kristo. Pakinggan niyo ha. Yung wisdom o yung pagliligtas ng Diyos sa atin sa pamagitan ni Kristo ay lihim noon. How? Sa Genesis, hindi pa malinaw. Tama? Somehow, veiled pa. Secret. Bakit? Nung sinabi ng Diyos, magmumula kay Eva, ang dudurog sa ulo ni Satanas, malinaw na ba agad sa atin? No. Kaya nga merong progressive, merong unfolding drama of redemption. Bawat siglo, bawat kabanata, bawat istorya, itong hidden or lihim na ito ay unti-unting nabubuksan, unti-unting nagiging malinaw. Tama?
Imagine niyo parang isa siyang regalo na nakabalot sa gift wrap. Hindi mo pa alam, pero habang unti-unting binubuksan, medyo nagiging malinaw hanggang sa nagkaroon ng full revelation. Ganun yung gospel. Yun yung wisdom ng Diyos na pagliligtas. Sa Genesis, hindi pa ganun kalinaw. Sabi lang, magmumula sa babae. Magmumula kay Eva. And then, nangako ang Diyos kay Abraham na sa pamagitan ni Abraham, magkakaroon ng bansa na kanyang itatalaga at magmumula kay Abraham ang tagapagligtas. Medyo nagkaka-idea na tayo. Okay, through Israel. Dati, mula kay Eva lang. Ngayon, through Israel. And then, as time goes by, anong sabi? Sabi ni Prophet Isaiah, magmumula sa isang birheng babae ang tagapagligtas. Mas nagiging specific, mas nagiging malinaw. Hindi lang mula kay Eva, hindi lang mula sa mga Israelita, kundi magmumula sa isang virgin. Sino yun? And then, as time progress, itong lihim noon, na hindi maintindihan, hindi pa alam nila Abraham, nila Jacob, nila Isaac, unti-unti. Pero nung ang Panginoong Hesukristo ay bumaba, nagkaroon ito ng full revelation. Diba? Kaya nga, the law came through Moses, but grace was revealed through Jesus Christ. Yung lihim na karunungan ng Diyos ng pagliligtas ay lihim pa noon. Pero unti-unti, nagbibigay, pinaliliwanag sa atin ng Diyos, nagpo-progress ang history, na-unfold. Kaya nung dumating ang Panginoon Kristo, nakita nila. At ngayon, mas malinaw sa atin. Bakit? Ito ay ipinaliwanag na at ipinangaral ng mga apostol. Tama? At ipinaliwanag pa ng mga former early Christians, church historians. Kaya sa atin ngayon, mas malinaw. Kaya nga, kung maaalala ko, nabanggit ko ito sa preaching ko nung Ephesians. Kaya sinasabi lagi ni Apostol Pablo yung language, mas mapalad tayo ngayon. Bakit? Yung mga bagay na lihim noon, malinaw sa atin ngayon. Hindi alam ni Abraham, hindi alam ni Joseph bakit pinagdadaanan niya yun. Hindi alam ng mga Israelita bakit dumadaan sila sa mga ganong pagkakataon. Pero ngayon, habang binabasa natin ang kasaysayan ng salita ng Diyos, nakikita natin, kaya pala. Tama? Kaya pala. So yun yung sinasabi ni Pablo, yung karunungan ng Diyos, centered in the gospel, lihim noon. Pero, yung lihim na iyon, nakatakda na yun before the foundation of the world. Basahin nyo. Yes, lihim pa sa Genesis, lihim pa sa Exodus, sa mga prophets. Pero, ang lahat ng yun ay nakatakda na before the foundation of the world. Ephesians chapter 1, tama? Tayo ay pinili natin na talaga bago pa malikay ng mundo. So mapapansin natin mga kapatid, wow, how great the wisdom of God is. Yung kanyang pagliligtas ay nakatakda na before the creation of the world. Tama? At unti-unti niyang ipinaliliwanag at ipinapahayag as the history unfolds. Pero hindi yun naiintindihan ng mga Hudyo. Hindi yun naiintindihan ng mga taong hindi pananahanan ng banal na Espiritu. Kaya kahit nasa harap na ng mga Pariseo ang Mesaya, hindi nila gets. Dahil it will take not worldly wisdom, but the wisdom that comes from the Spirit of God. Sabi ni Kristo, di ba, John, sa book of John, sabi niya, committed kayo sa scriptures. Dahil alam nyo, sa pamagitan ng scriptures, maliligtas kayo. Pero ang ipinapahayag ng salita ng Diyos o ng scripture ay ako. Pero hindi nyo yung nakikita. Kasi nga hindi kayang maarukyo ng karunungan mula sa tao. Kasi nasabi ni Apostol Pablo, again, yung karunungan ng Diyos, karunungan na nagmumula sa banal na Espiritu na nakasentro kay Kristo Jesus, bakit natin nagets ang gospel? Hindi ito yung karunungan ng mundo. Kailangan tayong mga patay sa kasalanan, sa tulong ng banal na Espiritu, tanggapin natin yung karunungan na yun mula sa Diyos. Dahil kahit anong gawin natin, napilit natin ni-explika ang salita ng Diyos on our own, ang gospel on our own, gaya ng mga Pariseo at ng mga Griego, hindi tayo maliligtas, hindi natin mauunawaan.
So, dinidistinguish niya Apostle Pablo, the wisdom from the Holy Spirit is distinct. Okay? Iba yung karunungan ng mundo. Huwag nyo itong ma-misinterpret, huwag nyo itong paghaluin. Huwag nyo isipin na kapag tumalino kayo, nag-aral kayo, nakatapos kayo, no, nag-bachelor kayo, nag-MDiv kayo, nag-doctorate kayo, kayo ay maliligtas na. No. You need the wisdom that is from God, that is from the Holy Spirit. Huwag kayong mamangha sa mga wise philosopher ng inyong lipunan. Hindi nila makikilala ang Diyos sa pamagitan ng worldly wisdom. Mauunawaan nyo lang ang gospel sa pamagitan ng karunungan mula sa Diyos. So it is distinct. The wisdom from the Holy Spirit is distinct from the wisdom of this world. Pangalawang paglalarawan ni Apostol Pablo sa karunungan na nagmumula sa banal na Espiritu, the wisdom from the Holy Spirit is not just distinct, hindi lang iba, but also the wisdom from the Holy Spirit is necessary. Ano ibig sabihin ko dito? Kailangan natin, again, in continuation sa argument ni Apostol Pablo, dahil nga yung karunungan ng tao ay hindi magbibigay sa kanya ng kaligtasan at tamang pagkaunawa kung sino ang Diyos, kailangan natin ng karunungan mula sa Espiritu ng Diyos. Bigyan ko kayo ng example, mga kapatid. Sa revelation o pagpapahayag ng Diyos sa kanyang sarili, meron tayong dalawang uri ng revelation. General revelation and special revelation. Ano yun? Yung general revelation, ito yung creation. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ng kanyang nilikha. Tama? Romans chapter 1 and Romans chapter 2. The invisible attributes of God. Yung mga katangian ng Diyos na hindi natin nakikita, ay pinakita niya sa mundong kanyang nilikha. Kahit hindi natin nakikita ang Diyos, pero nakikita natin yung creation. Nakikita natin yung mga bagay na kanyang nilikha, it reveals to us na mayroong Diyos. Tama? General revelation. At ang general revelation ay available sa lahat ng tao. Binigyan tayo ng creation, binigyan tayo ng konsensya, binigyan tayo ng rationality, ng pag-iisip. Binigay ito lahat ng Diyos para maunawaan natin na mayroong Diyos. Pero hindi sapat yun para maintindihan natin ang gospel. Kailangan pa rin natin ang special revelation, which is the Holy Spirit through His Word. Okay? Kailangan pa rin natin. Bakit? Verse 8, tingnan nyo. Ang karunungan na ito, na nagmumula sa banal na Espiritu, ay hindi naunawaan ng mga namumuno sa mundong ito. You see, yung mga namumuno, during that time, yun yung tinutukoy ni Apostol Pablo, mga matatalino at matataas na tao sa ancient Corinth. Pero hindi nila pa rin naiintindihan yung karunungan ng Diyos. Sapagkat kung naunawaan nila yung karunungan mula sa Diyos, o yung pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ni Kristo, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Kung naiintindihan lang sana nila yung karunungan ng Diyos o yung pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ni Kristo, hindi nila ipapapako si Kristo sa krus. Anong sabi pa sa English? Mas maganda sa English. For if they had understood this wisdom from God, they would not have crucified the Lord of glory. Kung mayroon silang karunungan mula sa Diyos, maiintindihan sana nila that Jesus is indeed the Lord of glory. At yung term na ginamit dito ni Apostol Pablo, it indicates yung pagiging Diyos o divine ni Kristo. Dahil yung qualifier na Lord of glory, ito ay ginagamit lang para sa Diyos. No? Kung babasahin niyo yung Old Testament, walang ibang tinawag, no, na maluwalhati in comparison sa term na ginamit ni Apostol Pablo, kundi ang Diyos. So, when the Apostle Paul says, the Lord of glory, sinasabi dito na si Kristo ay tunay na Diyos, equal with God the Father. Hindi ito nakita ng mga Pariseo, hindi ito nakita ng mga Grego. Hindi ito nakita ng mga taong pinananahanan lang ng makamundong karunungan. Kaya ipinapatay nila ang Diyos. Dahil kung meron silang karunungan mula sa Diyos, hindi nga nila ipapapatay ang Diyos mismo. Again, we need the wisdom of God. Kailangan natin. Mamaya mga kapatid, mas ma-appreciate natin na napakabuti ng ating Panginoon. May mga bagay na hindi naunawaan na mga namumuno, sabi dito. Princes, kings. Pero tayo,
na pinanahanan ng banal na Espiritu, we have understood. Dahil sa kanilang kamangmangan, dahil wala sa kanila ang karunungan na nagbumula sa banal na Espiritu, pinapatay nila ang hari ng kaluwalhatian, ang dakilang Diyos na si Kristo. Because without the illuminating work of the Spirit, they will not recognize Christ as God. Kaya huwag kayo magtaka na yung mga nasa iglesia ni Kristo na false church. Hindi nila makita si Kristo as God because they have the wisdom of this age. Naintindihan nyo? Hindi nila makita na si Jesus o si Kristo ay tunay na Diyos because they have the wisdom of this world. Wala sa kanila ang karunungan na nagmumula sa Diyos. Kaya para sa mga tao na tunay na nananampalatayang si Kristo ay Diyos, it is not revealed by human wisdom, but it is because of the wisdom that comes from God. Kaya nga verse 9, tingnan niyo mga kapatid. No? Kaya bakit sinasabi ni Apostol Pablo na kailangan natin ng karunungan mula sa banal na Espiritu? Dahil kahit nga yung mga matataas na tao, hindi talaga maunawaan ang gospel apart from this wisdom. Verse 9, ganito nga ang sinabi ng kasulatan, wala pang taong nakakita, nakarinig, o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Now, pause. Gaya ko, alam ko marami sa atin na ginagamit itong verse na to para sa heaven. Tama? Sabi dito, no eye has seen, no ear heard, nor the heart man imagine what God has prepared for those who love Him. Wala daw, no? Nakaarok, nakarinig, nakaisip ng mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Akala natin, heaven ito. Na walang makaka-imagine sa heaven na prepare ng Diyos. No? Sadly, hindi yun yung konteksto. Paul is not talking about heaven. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito ay yung karunungan ng Diyos. Okay? Pakinggan niyo mabuti mga kapatid. You will be amazed. Bakit ginamit ni Apostol Pablo? Actually, malilito nga kayo kapag tiningnan nyo. Kinote dito yung sa Isaiah, pero hindi tamang quotation. Ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, yung katuruan na sasabihin niya ay katuruan na ng lumang tipan. Anong sabi? Wala pang taong nakakita. Wala pang taong nakarinig. Wala pang taong nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos. Connected ito sa context nung nasa taas na verses. Bakit? Dahil nga wala sa atin ang wisdom ng Diyos, okay? Now, philosophically or biologically speaking, paano ba tayo nakaka-attain ng wisdom? Paano tayo nag-gain ng wisdom? Hindi ba through eye? Pag nakita natin, si Mateo maitim. So alam ko na, dahil nakita ko, si Mateo ay maitim. So through our eyes, we gain wisdom. Tama? Nakita mo, so nalaman mo. Ano pa? Nakarinig. Narinig mo, yung boses niya, napakaganda. Nung narinig mo, nalaman mo na maganda yung boses niya. So through ears, we gain wisdom. And through heart, pag sinabi ditong heart, ito yung buong aspect ng ating pagkatao, yung experience. Pag na-experience mo, magigain ka ng knowledge. So sinasabi ni Apostol Pablo, yung karunungan na mula sa Diyos, na nakasentro kay Kristo at sa Kanyang ginawa, hindi yun kayang arukin ng human wisdom. Hindi yun kayang mag-grasp, maintindihan ng mga mata lang natin, ng mga tenga natin, o ng mga puso natin. Intindihan nyo? So sobrang dinidistinguish niya. Kung nag-gain tayo ng wisdom dito sa mundo, through ears, heart, through eyes, hindi sa pamamagitan yan, maiintindihan natin ang gospel. Ito ay sa pamamagitan lang ng karunungan na nagmumula sa banal na Espiritu. Kung mapapansin niyo mga kapatid, nagli-labor si Apostol Pablo para maintindihan ng mga mananampalataya sa Korinto. Huwag kayong magmataas. Dahil ang lahat ng kaunawaan na mayroon kayo sa gospel at yung inyong pananampalataya, hindi niyo yan nakamit sa sarili niyong kakayahan at kalakasan. Dahil nga, di ba, papagalitan ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Korinto dahil mayayabang sila because of their intellect, their doctrinal knowledge, and their spiritual gifts. Pero sabi ni Pablo, hindi niyo yun natanggap on your own.
Itong lahat ay nagmumula sa banal na Espiritu. Bakit hindi kayang maarok ng human eye, human ear, human heart ang karunungan ng Diyos o yung gospel? In-explain ni Apostle Pablo, verse 14, tingnan natin. Kaya mahalaga, may Bible kayo sa inyo mga kamay. Verse 14, tingnan nyo. Bakit sinasabi ni Apostle Pablo na no human ear, walang physical na karunungan ang makakaarok sa gospel? Bakit? Verse 14, ngunit sa taong hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Walang karunungan mula sa banal na Espiritu. Hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu. Dahil para sa kanya, ito ay kamangmangan. At hindi niya ito nauunawaan. Hindi niya mauunawaan, hindi niya tatanggapin dahil ang mga bagay lang. Okay? Ang mga bagay na ito ay mauunawaan lamang sa tulong ng banal na Espiritu. So again, going back sa argument ni Apostle Pablo, hindi talaga maiintindihan at matatanggap ng mga tao na mayroong makamundong karunungan ang gospel. Bakit? The natural man does not accept the things of the Spirit of God. Ang mga tao na hindi pinananahanan ng banal na Espiritu ay hindi makauunawa sa mga bagay na espiritual, which is the gospel. Kahit gaano pa kataas na tao, mayaman, marunong sa filosofiya, kung wala sa kanya ang banal na Espiritu, he will not accept the gospel. He will not understand the gospel. Bakit? Wala sa kanya ang banal na Espiritu. Wala sa kanya ang karunungan ng Diyos. Bakit ito sinasabi ni Pablo? Sinasabi niya, na kahit anong gawin natin, magtutumbling tayo, gawin natin ang lahat, hindi maiintindihan ng tao, gaano man siya katalino, hindi niya maiintindihan at hindi niya pananampalatayanan ng gospel, si Kristo at ang kanyang ginawa, kung hindi siya pinananahanan ng banal na Espiritu. Hindi dahil malalim or incomprehensible ang gospel. Diba? Napakalinaw nga ng gospel. Sabi nga ni Pablo sa verses 1 to 5, hindi nga ako gumamit ng mga highfalutin words. Diba? Mga kaaya-ayang salita. Ang ipinangaral ko lang ay yung malinaw na si Kristo ay Diyos, siya ang tagapagligtas at siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. Pero hindi ito mauunawaan, hindi ito tatanggapin ng mga spiritually discerned and spiritually dead. They will never understand, they will never accept, they will never truly believe, trust the gospel dahil wala sa kanila ang banal na Espiritu. Kung wala sa tao ang karunungan na nagmumula sa banal na Espiritu, kung ang tao ay hindi pinananahanan ng banal na Espiritu, simple lang mga kapatid, gaano man siya katalino, gaano man siya kayaman, gaano man kaganda yung ating presentation, gaano man kagaling si pastor mag-preach, kung hindi kikilos ang banal na Espiritu, kung hindi mananahan ang banal na Espiritu sa kanya, hindi siya bubuhayin ng banal na Espiritu, hindi ibibigay sa kanya yung karunungan na nagmumula sa banal na Espiritu, hindi niya maiintindihan. Hindi niya tatanggapin ang mabuting balita. Kaya para sa kanya, ito'y kahangalan, ito'y katisuran, because the Spirit of God is not dwelling in him. And somehow, ito'y totoo sa atin hanggang ngayon. Apart from the Holy Spirit, gaano man kaganda ang presentation natin sa gospel, kung hindi kikilos ang banal na Espiritu, hindi ito mauunawaan at hindi ito pananampalatayaan ng isang tao na patay sa kasalanan. Isipin niyo mga kapatid, sa time ni Jesus, siya na yung nagpipreach, pero hindi lahat kumilala. Pero sabi niya sa John chapter 6, sino lamang yung mga ilalapit sa akin ng Diyos Ama sa tulong ng banal na Espiritu ang tunay na mananampalataya.
hindi mauunawaan ng isang taong patay sa espiritu ang gospel. Ganun lang kasimple, mga kapatid. Pero sinasabi ni Pablo, pero sa atin, for us. Verse 10, these things, itong karunungan ng Diyos, itong gospel, itong si Kristo at yung kanyang ginawa, ito ay ipinahayag sa atin. Ang mga bagay na ito ay ipinahayag sa atin, verse 10, sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Espiritu ng Diyos, maging mga malalalim na kaisipan ng Diyos. Hindi ba't walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu? Ganon din naman, walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos maliban sa kanyang espiritu. Now, mga kapatid, ang ibig sabihin lang ni Apostol Pablo dito, walang ibang, pakinggan nyo walang ibang makakapag-explain ng maayos at makakapagpaliwanag ng maayos ng karunungan ng Diyos, kundi ang Diyos mismo. Walang ibang makakapagbigay ng kaliwanagan, makakapagturo ng karunungan ng Diyos sa atin perfectly, ang Diyos mismo. Sabi nga ng isang illustration, nabasa ko, sabi ng isang theologian, walang ibang nakakakilala sa sarili mo, apart from God, kundi ikaw. Mayroong pagkakakilala sa iyo yung asawa mo. Pero ikaw lang ang yung espiritu mo, sinasabi nga ni Pablo, yung espiritu mo lang makakaunawa talaga sa sarili mo. Kahit sa mga bagay na sinasabi mo Di ba minsan, may ibig kang sabihin, di ba? Sabi mo, mahal, or mami, ganito. May gusto kang ibig sabihin. Ang tanggap niya iba, tama? Kahit ano explica mo, kadalasan, iba pa rin yung intindi ng ibang tao. Ikaw lang yung nakakaunawa sa gusto mong sabihin. Ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, makakaasa tayo na yung karunungan na tinanggap natin sa banal na espiritu, ito talaga yung karunungan ng Diyos dahil ang banal na espiritu ay Diyos. Nauunawaan ng banal na espiritu ang karunungan ng Diyos Ama at ng Diyos Espiritu Santo. Kaya nga, mamaya sasabihin niya sa last verse natin, we have the mind of Christ. Anong ibig sabihin nun? Dahil yung banal na espiritu na nakauunawa sa isipan ng Diyos Ama at isipan ng Diyos Anak ay nananahan sa atin. So somehow, the mind of the Father and the mind of Christ is graciously revealed to us. Hindi perfectly dahil hindi natin kaya, but somehow, tama, sufficiently, naipahayag at nauunawaan natin ang isipan ng Diyos Ama, isipan ng Diyos Anak, isipan ng Diyos dahil sa banal na Espiritu. Tuloy natin. Verse 12, at ang Espiritu na ito, ang banal na Espiritu, ang tinanggap nating mga mananampalataya. Itong banal na Espiritu na tunay na Diyos, na tunay na nakauunawa sa karunungan ng Diyos Ama at Diyos Anak, ito yung banal na Espiritu na tinanggap natin. Upang, verse 12b, upang maunawaan natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. Ang banal na Espiritu lang, mga kapatid, ang makapagbibigay sa atin ng kakayahan na maintindihan talaga ang kalooban ng Diyos Ama at ang pagpapalang tinanggap natin sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga anong sabi ni Kristo bago siya umakyat sa langit sa mga disipulo niya? Pag-akyat ko, tatanggapin niyo ang banal na Espiritu na siyang magpapaunawa at magpapaalala sa inyo ng aking mga itinuro. And ultimately, ang banal na Espiritu ang magpapaunawa, magpapaalala, mag-a-apply sa atin ang ginawa ni Kristo. Kaya nga verse 13, sabi ng Apostol Pablo, kaya ipinapangaral namin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng mga salitang mula sa banal na Espiritu at hindi mula sa karunungan ng tao. Dahil sa pamamagitan lang ng karunungan ng banal na Espiritu, again, ulit-ulitin ko, sa pamamagitan lang ng karunungan na nagmumula sa banal na Espiritu, maiintindihan natin, pananampalatayanan natin, ituturing nating kayamanan, si Kristo at yung kanyang ginawa. It is only by the work of the Holy Spirit. Hindi kaya ng tao on his own. Hindi kaya ng worldly, humanly wisdom.
Kaya nga, ipinapangaral namin ang mga bagay na ito sa pamagitan ng mga salitang mula sa banal na Espiritu at hindi mula sa karunungan ng tao. Ipinapangaral namin ang mga espiritual na mga bagay sa mga taong pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Ito ay kaloob, mga kapatid. Ito yung pangatlong description ng Apostol Pablo. Ang karunungan ng Diyos, karunungan na nagmumula sa banal na Espiritu ay kaloob sa atin. Hindi ito natin na-attain dahil sa ating masugid na pananalangin o masugid na pagbabasa, kundi sa biyaya ng Diyos ibinigay sa atin ang banal na Espiritu that we might understand, sabi sa English, that we might understand the things freely given to us by God. Dahil lamang sa makapangyarihan at mabiyayang pagkilos ng banal na Espiritu, naintindihan natin at pinanampalatayanan natin ang gospel. Na ano? Ano yung gospel? Na dahil tayo ay nagkasala sa banal at matuwid na Diyos, tayo ay nahiwalay sa Kanya. At tayo ay karapat-dapat na hatulan ng parusa. At tayong lahat ay patungo sa walang hanggang impyerno. Ngunit dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig at biyaya, nagtakda ang Diyos ng daan upang tayo ay matubos, mapatawad, maligtas, at muling mapanumbalik sa Kanya. At ito ay sa pamamagitan lamang ng Kanyang anak na si Kristo Jesus na ating Panginoon, tunay na Diyos, tunay na naging tao, upang maging tagapamagitan natin sa Diyos Ama. Namuhay siya ng perpekto, sinunod ang kautusan para sa atin. Siya ay nagdusa at namatay sa krus ng Kalbaryo upang akuin ang ating mga kasalanan, tanggapin ang kaparusahan na para sa atin, at upang sa pamamagitan niya at sa kanyang kamatayan, tayo ay mapanumbalik sa Diyos, mapawi ang puot ng Diyos Ama para sa atin, mapasa atin ang kapatawaran, ituring tayong matuwid, at tayo ay ituring na mga anak ng Diyos. At matapos ang 3 araw, si Kristo ay muling nabuhay. Katibayan na ang kanyang pagsunod at kamatayan ay sapat ng kabayaran para sa ating kaligtasan. At dahil dito, inaasahan din natin na mayroon tayong muling pagkabuhay sa kanyang muling pagbabalik. Kaya natin naintindihan yon, yung gospel na iyon, at kaya iyon matamis para sa atin, kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos para sa atin, kaya natin iyon tunay na pinanampalatayanan at yun lang yung ating pinangahawakan sa kaligtasan, that the gospel is our only hope and comfort. Ito ay dahil lamang sa makapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya yun sinasabi sa atin ng Heidelberg Catechism, question and answer 65. Paano na pa sa atin ang mga pagpapalang dulot ng ginawa ni Kristo? Sa pamagitan ng pananampalataya. At paano tayo nagkaroon ng pananampalataya? From the Holy Spirit, who works faith in our hearts by the preaching of the gospel. Kaya natin naintindihan at kaya natin pinanampalatayanan at kaya natin tatanggapin ang lahat ng pagkapala mula sa ginawa ni Kristo. Ito ay dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu. So, hina-highlight ni Apostol Pablo yung pagkilos ng Diyos through the preaching of the gospel, which is the power of God, and through the power of the Holy Spirit who is at work, ang isang makasalanan ay maliligtas. Ito yung sinasabi sa atin ng Ezekiel 36. Sabi ng Diyos kay Propeta Ezekiel, magpahayag ka ng aking salita, at yung mga buto na iyan, yung kalansay na iyan ay mabubuhay. Sinunod ni Ezekiel yung utos ng Diyos. Anong ginawa ni Propeta Ezekiel? Pinahayag niya kung ano sinasabi ng Diyos. At yung mga kalansay na ang sabi doon ay tuyot na, matagal ng patay, ay nagkaroon ng buhay. As the prophet Ezekiel preaches the word of God, yung hangin mula sa kabilang dako, which represents the Holy Spirit, nabuhay ang mga kalansay na ito. Ganon din na nangyari sa atin, mga kapatid. Nung ipinahayag sa atin ang gospel, si Kristo at yung kanyang ginawa na tanging daan at tayong mga makasalanan ay muling mapanumbalik sa Diyos at maligtas. Ang banal na Espiritu ay kumilos. Tayo ay binuhay. The Holy Spirit made us alive. He made us born again. Kaya natin naintindihan
Kaya tayo nanampalataya. Dahil ito ay sa karunungan at kakayahan, kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya kung ang isang tao ay hindi kikilusan ng Banal na Espiritu, mananatiling walang saysay ang gospel. Kahit anong preach ni pastor ng gospel, kung hindi kikilos ang Banal na Espiritu, pagkatas ng sermon na ito, pagkatas ng morning service, you are still the same, walking out sa lugar na ito, and you are still dead. And you will still continue to sin. Walang kagalakan sa puso, walang tunay na pananampalataya, walang kalakasan, walang kasiyahan, walang kapahingahan. As if yung tinuturo ni pastor is kahangalan, walang saysa. Ang iniisip mo na kung ano yung tanghalian, ano yung gagawin mo pag-uwi. That is why, nililinaw ni Apostol Pablo, it is only because of the power of the Spirit na naintindihan natin. Kaya, bago mag-preach ang pastor dito, nananalangin kami na Lord, nawa, kapag ipinahayag mamaya ang mabuting balita ni Kristo na siyang tanging daan ng kaligtasan, kumilos nawa ang Banal na Espiritu, na ang mga patay sa espiritual ay mabuhay, maunawaan nila, Panginoon, na hindi nila ito makita bilang kahangalan at katisuran, kundi sa tulong at kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ito ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos at tunay nila itong pananampalatayanan. Kaya huwag tayong masurpresa, mga kapatid, kung bakit may mga tao tayong pilit na iniimbita, pilit na sineshare ng gospel. Sinabi na sa atin, kung wala sa kanyang Banal na Espiritu, he will not understand and he will not accept. Actually, kagagalitan niya ito. Yun yung tendency ng sinful nature. Hindi niya na naiintindihan ng gospel, hindi niya ito tatanggapin, kakalabanin niya pa. Nakita na kayo ng ganon, attend ka na sa... Ikaw nga, hindi ka nagbabago eh. See? Ako may gagawin akong ganito, ganun niya naman sila. Hanap na excuse. Why? Because the Holy Spirit is not in him or in her. Kaya para sa kanya, hindi niya naintindihan. Ba't ka umaattend dyan? Bakit tuwan-tuwa ka sa gospel? Bakit napalakas ka? Bakit ka nakapagpahinga? Hindi maiintindihan ng mga tao na bakit tayo nagpapahinga dito? Bakit kapahingahan sa atin ang salita ng Diyos? Bakit kapahingahan sa atin ang pananalangin? Ang pag-attend ng Lord's Day. They will not understand. For them, ang kapahingahan ay ang gawin ng kanilang sariling kagustuhan. Invite ka ng invite, hindi nagre-respond rightfully and positively sa gospel. Huwag tayong ma-surprise, it is because they are still dead. Ano sabi ni Kristo? You must be born again unless the Spirit of God makes you alive, you will not see and you will not enter the kingdom of God. Kaya sa atin, mga kapatid, na tunay na sa tulong ng Banal na Espiritu, tunay nating naunawaan ang gospel. Tunay natin itong pinananampalatayanan. At ito yung pinangahawakan natin. Hindi ito dahil sa ating karunungan, hindi ito dahil sa ating kalakasan. It is because the Holy Spirit powerfully works in our hearts. At yun yung aming ipinapanalangin, mga kapatid. That is my prayer. Kaya nga, di ba, sabi ni Apostol Pedro, we will devote ourselves in prayer and ministry of the word. Dalawa yun, mga kapatid. Mamaya, pipreach natin sa evening service. Naiintindihan namin bilang mga pastor na yes, you need the gospel, but you also need the working of the Holy Spirit. Kaya we pray and we preach. We pray to God na kumilos ang Banal na Espiritu, and we preach faithfully. Dahil sa pamagitan ng salita ng Diyos, the gospel, and the working of the Spirit, tunay tayong maliligtas. And so I pray, mga kapatid, na sa atin, ng mga tunay ng nakaunawa at nananampalataya sa gospel, wala tayong maipagyayabang. At yun yung sinabi sa atin, tama?
Ang gustong magmalaki, pag malaki lamang ang ginawa ng Diyos. Bakit natin naiintindihan ang gospel? Bakit natin ito pinananampalatayanan? Bakit natin ito itinuturing na kayamanan? It is because of the Holy Spirit. Dahil sa kanyang pagkilos sa atin. Tunay nating naunawaan at pinananampalatayanan ang mensahe patungkol kay Kristo at sa kanyang ginawa dahil lamang sa banal na Espiritu. Nawa, mga kapatid, sa tulong din ng banal na Espiritu, patuloy tayong manahan sa gospel na ating pinanampalatayanan. Patuloy tayong lumago sa ating pagkaunawa at pasasalamat sa ginawa ni Kristo para sa atin. At sa tulong ng banal na Espiritu, mga kapatid, maintindihan natin yung lahat ng mga espiritual at mga walang hanggang pagpapala na tinanggap natin. Yung spiritual and eternal blessings that we have in Christ. Nawa patuloy ito ipaunawa sa atin ng banal na Espiritu. At sa tulong din ng banal na Espiritu, lumago ang ating pagkaunawa, pasasalamat sa mga bagay na ito. At tayo ay magkaroon ng kagustuhan at kakayahan na mamuhay hindi gaya ng mga spiritually dead. Sa tulong nawa ng banal na Espiritu, tayong mga tunay na nanampalataya na kay Kristo, pinananahanan ng banal na Espiritu, nauunawaan ng mga spiritual na bagay, naunawaan at pinanampalatayanan ng gospel, hindi tayo lalakad gaya ng mga taong hindi nakakaunawa. Huwag tayo masurpresa, lalakad talaga yun sa kasalanan. Lalakad talaga sila sa pagsuway because they're spiritually dead. But for us, mga kapatid, nawa, hindi tayo katulad ng kanilang paglakad. Bagkus, makita sa atin na dahil nauunawaan at pinananampalatayan na natin ang mabuting balita, na pinananahanan na tayo ng banal na Espiritu, makita sa atin ang bunga ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Itong lahat ay bunga, pananahan at pagkilos ng banal na Espiritu dahil lamang sa ginawa ni Kristo. So mga kapatid, I will ask you this. Narinig mo muli ang Ebanghelyo ni Kristo Jesus. What is your response? Ito pa rin ba ay kamangmangan para sa iyo? Ito pa rin ba ay katisuran? Tila ba walang epekto sa iyo ang salita ng Diyos? Pray. Lord, save me. Buhayin mo ako, Panginoon. Huwag mong hayaan na manatili ako sa aking pagiging patay. Nawa, kumilos ang banal na Espiritu sa akin. Tunay ko maintindihan, panampalatayanan, panghawakan ang mabuting balita ni Kristo. At sa atin naman, ang mga tunay ng binuhay at pinananahanan ng banal na Espiritu. Kamusta ang ating paglakad, mga kapatid? Patuloy ba nating binibigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu? Sinusuway ang patnubay ng banal na Espiritu na nagbibigay sa atin ng kaunawaan? Nawa, let us walk in the Spirit, living out its fruit. At naiintindihan na ang lahat ng ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. At lagi tayong maging aware. Lagi tayong manabik, sumunod sa patnubay ng banal na Espiritu, testifying to us always the gospel of the Lord Jesus Christ. The gospel of the Lord Jesus Christ. Yun ang pangunahing ginagawa ng banal na Espiritu. Matapos niya tayong binuhay at pinananahanan, patuloy niyang pinapaunawa sa atin ang ginawa ni Kristo. Tinutulungan tayong ipamuhay ang bunga ng ating kaligtasan at binibigyan tayo ng kalakasan at kapangyarihan na lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon at katapangan na ipahayag din ang Ebanghelyo sa iba. Awa, mga kapatid,
patuloy tayong magpakumbaba, magpasalamat, na binuhay tayo ng banal na Espiritu and we have understood the gospel. And in response, let us walk in the Spirit, fixing our eyes to Christ and Him crucified. At makita sa atin yung bunga ng kaligtasan na ating natanggap sa pamamagitan lamang ni Kristo. Tayo lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Aming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Diyos na mabuti at tapat, salamat po dahil muli pinaunawa mo sa amin na kaya lamang kami nakatugon, nakaunawa at nanampalataya sa mabuting balita ni Kristo Jesus ay dahil sa makapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya wala kaming may pagmamalaki, Panginoon, kundi tunay kaming patuloy na magpapasalamat at mamamangha sa inyong biyaya sa amin. At patuloy nawa, O Diyos, that as the Spirit indwells in us, and as the Holy Spirit testify to us, Christ and Him crucified, patuloy kaming lumakad, lumago, ayon sa karunungan na ipinahayag sa amin ng banal na Espiritu. Na hindi na kami lalakad gaya ng mga hindi nakauunawa, Panginoon. At gaya ng mensahe ni Apostol Pablo, ng banal na Espiritu through the Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Korinto, na hindi na sila lumakad gaya ng lipunan na kanilang ginagalawan, that indeed they are called to be saints, that they are sanctified. Kami rin, Panginoon. That we will not walk in the wisdom of this world, but we will walk in your wisdom in light of the gospel. Christ and Him crucified for us, sinners. Muli, Panginoon, dalangin po namin para po din sa mga taong hindi pa nakauunawa, nawa, ayon sa inyong biyaya, sila rin ay kilusan ng banal na Espiritu. At sa amin, nawa, patuloy na magdulot sa amin ng pasasalamat, pagpapakumbaba, kasipagan, kahandaan at kasiyahan. Na patuloy na lumakad ayon sa patnubay ng banal na Espiritu. Nagpapasalamat dahil lamang kay Kristo at sa Kanyang ginawa. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay umawit sa ating Panginoon.